pangalan niya, Blyce na lang, Blyce. Yeah. Your Honor. Mr. Chairman. Yes, the Senate President is recognized. Thank you, Mr. Chairman. Just to highlight what you said to our colleagues na wala akong mapipiga dito kay Mr. Hernandez, but for the information of Mr. Hernandez and for the public, I just received moments ago a subpoena ducis tecum for you, for your records and your subpoena testificandum from the independent commission. You are set to testify to them. So I suggest you collect your thoughts, tell the truth, because the independent commission is a different story from in aid of legislation that we are doing here. I already received the notice, and I will write an authority for the Sergeant at Arms to bring you to the independent commission inquiry. Apo. Maraming salamat. Now, Mr. Chairman, another thing, if there are no questions for the Secretary of Justice, we may excuse him because we made it a point that the Secretary of Justice, through the help of our colleagues here, especially Senator Marcoleta, to find out from one of our resource persons, in this particular case, Mr. Diskaya, find out what information he can give more to the committee and to the Department of Justice. And so after that meeting of Secretary Remulla, we may excuse him if there are no questions. Mr. Chairman, I have a few questions for the Secretary. Senator Bang. May I ask my questions to the Secretary? They're just few. Go ahead, please. Okay. Secretary Remulla, magandang hapon. Magandang hapon po. Welcome po sa Senado. Senator Bongo, kasi siya yung... Okay lang, sige, thank you. Thank you, Senator Go. Secretary Remulla, maaari po bang magbigay kayo ng update pagdating sa mga kaso na na-file na o ipa-file pa natin sa mga kasabwat dito sa napakalaking korupsyon na nangyayari sa ating bansa? Yung mga final po kasi ni Secretary Dizon went straight to the Ombudsman. So hindi po namin hawak yon. Ang ginagawa po namin ngayon, we have collated 5 cases already to the NBI. And then nag-meeting po kanina sa DOJ about the cases that we will be filing very soon on this matter. And these are the ghost projects. Yun po yung aming inuna. So uunahin niyo po yung ghost project. Isusunod po ninyo pagkatapos ng investigasyon ni Secretary Dizon yung mga severely substandard. Yes, sir. The substandard will come next. And of course, yung sistema po na ginagamit para ho sa conspiracy, kasi para hong conspiracy, we're looking at that angle first. Kasi it's like a conspiracy between some people from DPWH, contractors, and legislators, and probably some other people. Secretary, ang hinahanap po ng taong bayan, lahat ng mga kasangkot ay managot, no? And I trust that the Justice Department will do that. Pero ang isa rin pong hinahanap ng tao, yung mabilisang agarang at mabilisang aksyon, no? The President mentioned this flood control during the SONA Day. July 28 po yon. So July 28, it's already September, baka po magdadalawang buwan na po yan. Hinahanap po ng tao yung lunas dito po sa isyong ito. So can we get a commitment na isa po ito sa priority ng DOJ at binibigyan po ito ng tamang pansin? At yung corruption pong nakikita natin ay mahanapan po natin ang tamang solusyon at yung mga managot ay talagang makulong at makasuhan? We make that commitment to the Filipino people. Hindi ho namin pababayaan ang kasong to. At ito po we will pursue it to the very end. Hindi ho kami matutulog dito. Like that, what we do with the other cases, talagang minamatsyag po namin, tsaka tinatsaga po namin ang bawat araw para ma-build up namin ang cases. Kasi ang kailangan po talaga case build up. Pag hindi ho na case build up yan, mawawala po yung kaso. Kailangan po nakahanda pong ebidensya and always ready for trial when we file it. Yes. Chairman, last 2 questions. Unang-una, may timeline ho ba kayo? May internal timeline po ba kayo ng pag-file ng mga kaso sa mga nasangkot po dito? At pangalawa, ano po yung inyong working relationship with the ICI? Meron po ba kayong pag-uusap na tungkol sa sino ang magpa-file, ano yung mga proseso, o parallel po ang ginagawa niyo ng ICI?
Ano ho yan? Kasi ang mangyayari po rito, we are also the prosecutorial arm of the ombudsman. Kaya ang ICI po will ng kanilang mga findings will go to us for proper disposition. And of course, some of them will go straight to the ombudsman. But at the same time, yung aming pong research, ipoprovide namin sa kanila para wala hong duplication so they can have their findings faster. Kasi para hindi na ho sila pa ulit-ulit. Yung aming pong nahanap na, papavalidate namin sa kanila para mag-share na lang po kami ng resources. So meron na pong working relationship. Hindi pa ho kami nag-uusap, pero madali na po yung kasi kaibigan ko naman po si Babe Singson. Okay. Secretary, my question earlier, my last question, yung timeline po, kasi yan po yung hinahanap ng tao. Kailan po magkakaroon ng full revelation of all of the findings, mga kasuhan, mga mahuhuli, mga mananagot? Ano, meron po ba kayong internal timeline sa DOJ? I'm sure na pag-uusapan ninyo na dapat before this month, meron na tayo mga na-file po. Ano ho, ang due process po will make us, will give us the earliest window at 40 days to 60 days. From now? Yes, sir. Yes, sir. 40 days from That's now? due process, sir. Kasi magsasend tayo ng subpoena, tapos magbibigay po sila ng affidavits. Opo. So yun po yung pinakamabilis, kumbaga. 40 would be the fastest. Mm. And at 60 would be safe. And Secretary, so thank you for that, Secretary. Pero siguro po ang mungkahi ng mungkahi ko at palagay ko po ito rin mungkahi ng mga kasama ko, sana po sa mabilisang panahon talagang makita ho natin na may nakasuhan na lahat ng mga nasangkot po dito, hindi lang po iilan. Salamat po. Thank you, Senator Bang. So the Secretary of Justice is excused. Maraming salamat po. Mr. Chair. Yes, Senator Marcoleta. Just to manifest for the record, Mr. Chair, that this afternoon, during the, wait, 1 minute lang, boss. At lunch, Mr. Chair, we took advantage of the presence of the Secretary of Justice. With your presence, Mrs. Chair, and the Senate President and myself, we agreed to pursue the idea that the Diskaya, considering that they were the first to produce a sworn statement. That sworn statement should be validated and subjected into the process of the witness protection program, and the Secretary was good enough to invite him tomorrow, and that particular document will be processed whether or not he will qualify ultimately in his application to be placed under the witness protection program. Mr. Chair, that's all. Thank you. Thank you. That is between the Secretary of Justice or the Justice Department, particularly the Witness Protection Program Office, and Mr. and Mrs. Diskaya. Thank you. Thank you. Maraming salamat po, Secretary Boying. Salamat po. Salamat. Okay. Manifestation lang with the permission of Senator Gono. We want to be fair. We want to be transparent. We want to be honest, especially to the public na nanonood. Just to lend credence to the assertion of, I don't know if it's JP Mendoza or Bryce Hernandez. Indeed, meron talagang 600 million as described, as enumerated under the unprogrammed fund. I just want to make it clear. But we will have to deal with this in the next hearing. Ito yung kiniklaim nyo na in-insert ni Senator Joel sa Bulacan. Opo, And I Your Honor. counted, there are 7 items or 8 items Eight with po. 75 million pesos each. So I computed that's exactly 600 million. Yes po, Your Honor. Okay. So okay na doon. Your Honor, meron pa nga po akong follow-up na picture pala ng isang Later hearing na ni- yan, later sige na. po. Okay po. Ito naman ang para sa'yo. Natatandaan mo ba na nag-file yung lawyer mo ng motion to lift contempt order para sa'yo? Dahil na-contempt ka na under the Sana po, Your Honor, previous- para po okay. makagawa po ako ng mga Natatandaan mo tamang ba yung ebidensya. attachment mo doon? Anong mga attachments mo doon? Yung mga, pinagtatanggi-tanggi mo na hindi mo alam, inattach mo eh. Yan, no? Yung lisensya mo, inattach mo rito eh. yun nga po, na hindi ko po talaga nahawakan yun. Yeah. Pero ba't gagamitin mo attachment yung sinasabi mo kanina na hindi mo alam? Oh, never mind answering. I just want to point that out that you are really incredible.
at times, you have selective memory, Mr. Bryce. I'm telling you, hindi pwedeng selective dito. Pagka nangako ka, magsasabi ka ng totoo, totohanin mo lahat. Hindi pwedeng kung ano lang yung conveniently maalala mo, yun lang ang sasabihin mo rito. Hindi ka papasa rito. Ang daming tao rito eh. I'm warning you again. Alam mo, pwede ka naming i-detain dito hanggang sa ma-issuean ka ng warrant ng Sandigan Bayan. It will only take, what? 40 to 60 days. No? And we can detain you here until such time that a warrant of arrest, non-bailable at that, because malversation, over and above 8.8 million pesos na threshold, hindi ka makakapiyansa. So you better think many times, Mr. Bryce and JP De Guzman. Cook na kayo eh. Wag na kayong lumusot. Magsabi na kayo, alam nyo, may tinatawag tayong redemption. Whether it's redemption here or redemption there, it's still redemption. So you better, mag-reflect kayo mabuti. That's my